Hello, mabuhay. So, ang aming pangkat na mula sa 11H ng Ateneo de Manila ay gagawa ng vlog. So, ang aming gagawing vlog ay tungkol kay Francisco Balagtas. Ngunit, sino nga ba si Balagtas? Una namin gagawin ay magkatanong kami ng mga tao kung sino ba si Balagtas at kung kilala nila si Balagtas. Ako sino si Francisco Balagtas? Oo, siya ay isang makata. Kilala mo ba si Francisco Balagtas? Sino siya? Yung nagsulat ng Anong kinalaman ng follower mo kay Francisco Balagtas? Kainin ko. Ikaw, kilala mo si Francisco Balagtas? Hindi. Oh, hindi. Honest! Galing! Ate, kilala mo ba si Francisco Balagtas? Ano? Kilala mo ba si Francisco Balagtas? Oo. Sino siya? Hindi ko. Balagtas. Siyang sumulat ng Torrante at Laura. Okay. Siya ang, actually, at his time, siya ang kinukonsider na ano raw, ano ba yun? Filipino Shakespeare. Ah, Yun lang alam ko. sige. Ma'am, kilala mo ba si Francisco Balagtas? Hindi masyado. Bakit? Hindi ko siya masyadong kilala nga eh. Ah. Ang Makata ay ang manunulat ng tula. At ang papag-usapan natin ni Makata ngayon ay si Francisco Balagtas. Ano? Hindi nyo kilala yun? Ito, papakita ko muna sa inyo, ha? Ito siya. Di- Ay! Sorry. Ito pala. Camera yun. Okay. Para lang makilala nyo ng kaunti si Francisco Balagtas, ipinanganak siya noong Abril 2, 1788 sa Bulacan. At ang mga magulang niya ay si Juana de la Cruz at si Juan Baltazar. At pumunta dito siya sa Maynila para makapag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran. Kay Celia ni Francisco Balagtas. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang natititik, liban na kay Celiang namugad sa dibdib? Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan, ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Makaligtaan ko kayang di basahin nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. Nagdaang panahoy inaalaala sa iyong laraway ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sasintang pinsel, kusang inilimbag sa pusong panimdim. Nag-iisang sanlang na iwan sa akin at di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat nayong iyong niyapakan. Sa ilog biyatat, hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mamakailang mupo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan natin, sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y
kusang natatalik. Sa buntong hininga ng ikaw ay may sakit. Himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong sidid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paa mo sa batong tuntungan. Nagbabalik mandit, parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas. Na kung maliligoy sa tubig aagap, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Paano naririnig ang lagi mong wika? 3 araw na hindi nagtatanong tama. At sinasagot ko ng sabing may tuwa. Sa isa katao'y marami ang handa. Ano pa nga't walang di nasisiyasan? Ang pag-iisip ko sa tuwang kumukupas. Sa kagugunita, luhay lagaslas. Sabay ang taghoy kong, oh, nasawing palad. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? Ang suyuan namin, bakit di lumalawi? Nahan ang panahong isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Bakit baga nooy kami maghiwalay, ay di pa nakitilyaring apang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di ka mapaparang. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa'yo o nalayong tuwa. Ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ng buhay na isang naaaba. Celia'y talastas ko't malabis na umit. Mangmang na musa ko't malumbay ang tinig. Di kinabibighay kung hindi malait. Palaring dinggin mo ng taingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutan na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap. Nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadatlakan man ng pula nag-ayo, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isa mang himutok, ay alalahanin yaring naghahantok. Masayang nilfas sa lawa ng bay, sirenas ang tinig ng kawili-wili. Kayo ngayoy siyang pinipindaksi sa lubhang mapanglaw na musakong imbi. Ngayon, meron pang magpapaliwanag ukol sa Florante at Laura. Oh, Florante at Laura! Florante at Laura! Ako si Laura, ikaw si Florante. Florante! Oo. Yan. Assalamualaikum mga makata. Okay, so, si Celia, ang tawang Celia sa awit na kay Celia, ay sumasalamin sa babaeng nakilala ni Balagtas noong siya'y lumipat sa Pandacan noong 1835. At ang babaeng yun ay si Maria Asuncion Rivera. Okay, tapos, nakasaad din sa mga tala na si Maria Asuncion Rivera ang naging inspirasyon o muse sa Tagalog para sa kanyang mga para sa lahat ng kanyang mga gawa. Okay, tapos so ang kay Celia ay inialay ni Balagtas para kay Maria Asuncion Rivera habang siya'y nakapiit sa kulungan. Si Maria Asuncion Rivera ay ang inspirasyon at ang unang babaeng inibig ni Francisco Balagtas. Pero may isa pa na mas mayaman kay Francisco na may gusto rin kay Maria, si Mariano Capule.
ginamit ni Mariano ang kanyang kayamanan upang ipakulong si Francisco. Noong panahon na nakulong si Francisco, nagpakasal din si Mariano kay Maria. Kaya sobrang nalungkot si Francisco. Pero makata pa rin si Francisco Balagtas. Kaya ginawa niyang salita ang mga pakiramdam niya ng kalungkutan dahil dito. At galing dito sa mga pakiramdam na ito ang Florante at Laura, na ang sitwasyon dito ay halos kaparehas ng sitwasyon niya sa totoong buhay. Nung nawala niya ang kanyang mahal sa buhay, nung pinakulong pa siya dahil dito. Dito na nagtatapos ang ating vlog tungkol kay Francisco Balagtas. At sana sa pagtapos ng vlog na ito, ating mapapalaganap ang kagandahan ng literaturang Pilipino. Kilala mo ba si Francisco Balagtas? Huy! Huy, Project 2! Kilala mo ba si Francisco Balagtas?